Marunong na magabon. Oo talaga dyan. Marunong sa magabon. Sige na. Wala na sila ano? Sila ano, wala. Kasama natin sila, BI. Buhay na, Che. Sayang, ano oras. Ano ko sila malis? Kanina na. Nandiyan na lahat yung ano. Dapat lang tayo na ano. Huwag tayo gawain. Sabi na. Hindi mo pwede tawagan. Giselle! 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 Ay, sabi mo kaya ano yung susi sa puti, hindi na ako Pagawad susi. Marlin. Paso yung kay BI patawagan. Tsaka si Pipot. Susi, tawag mo si Alma para maka-attend dito. Tawag mo si Alma. Pati ikaw. Bakit? Ay, nakuha. Alis ko sa umaga pero yung isang lupon, gagamitin mo. Tres yun na lang sa'yo. Lupo. Sige. Si yan na nga ang ko naman. Dahil siya pupunta mo. Siguro na ako sa taon. Lang ko na. Ay, tres yun na lang. Ay, yeah. Bye. Ay, natin sila na. Oo, sige. Ako na to. Baruan mga bata namin. Gusto Romy, kumusta na po? Okay lang. Dito pa rin. Pasok ko ng vlog. Kasama kami ni Pastor Alan sa ito. Sige, pasok ko ng vlog. Uy, pa kayo sa Cavite. Baka sa Ito next yung prayer natin, next pastor. week pa. Mamaya. Pag wala akong gawa, dito umuwi ako diretso sa Ha? Di, opening prayer. Ngayon may ginagawa na ako dyan, saglit na lang yun. Ano yan, gano'n? Alam niyo yung katabi ni ano, yung kay ano, yung kay, paano nun? Yung kapatid ni Tata. Si Kay... Grace, Okay, Grace. Bonita, ano? Yung ginagawa niya dyan, di ba sa harap Yung na ano? harapan ni ano, yung katabi ni yung junk shop dyan. May gulungan. Yung may ginagawa dyan, siyang gumagawa eh. Yung up and down dyan. Yung nabili. Ah, dito lang. Ikaw yung na ano, kakapilan, yung kakapan. Dito lang. Yun, makikita dyan sa harap. Up and down. Yung ginagawa niya. Sarahe yung ilalim. Yung kasi ano. Ano kawi siya ba ito? Kahoy lang ang side. Pero yung slab din, malit lang naman kasi yun. Hindi naman ganun kalaki yan. Ano kami kasi, bisita nila. Malit lang kami yung bahay mo. Maliit lang. Gagawing garahe yung ilalim. Tapos yung taas yung ano, kwarto, yung CR. Sino kasama mo dun? Si ano? Si Toby. Yung anak niya. Bayaw din mo. Parang dito. Hindi mo linak doon yung bodega. Ano na? Yung bodega dyan. Bodega dito sa isa. Matanda yung pinakagano mo. Sabi ko gawan mo yan. Paano kung may lalak ng walang kapita ng isa? Hindi kasi nabihan mo. Yung ano kanina, yung bata dito. Nalihan mo na lang. Wala ba yun? Punta ka rito, may gawain tayo dito. Nasaan? Ano si Isang? Oo, sir.
Ano may suka din dito talaga. Nagbaptisin ka ng linggo eh. Ito, kewa na rin naman ito. Kahapon. Sinamit namin yung ano, yung bitas aquatic. Kahapon, baptisin kami rin. Paano dyan, schedule? Legit, ano kami, 30 kami kahapon eh. 30, Mga 37. Ang dami. Dito sa mga lamang. 20 yung binaptize namin kahapon. Nagkapi lang. Oh, ano, happy lang. May, taga ano. Taga building 8. Taga healthy. May taga happy lang, may taga healthy. Alam mo lang rin, mati ang kang nagawa yun. Dati man namin, malis pala ako yan. Sayang yung pwesto nung sa akin, maliit pala yun. Sayang ano. Alimas na. Yung pwestong makipagpalit sana kami, makipag-swap. Yung inala namin sa inyo nun. Pero Ano? yari na. Naayos na. Inap din daw na. Alimas na. Yung lugar Yung na lugar na sabi niyo, tignan namin kung pwede dito sa pa church. pwede. Kaso maliit yun. Hindi nyo na natandaan. So may building 8, sa harap ng building Building ano yun, building... Dito lang. 8. Hindi nakuha niya. Dami, ano eh, maliit talaga. Maliit di kasi. Pero nagawa na. Gawa na siya. At Malaki na ngayon. Hindi, ganun pa rin. Doon lang sa taas, medyo lumapad siya na konti sa taas. Kinausap ko yung kapatid ni Pastor, ni Pastor, ano? Si, ano? Yung dalawa yung, ano tawag yun, yung arena ni, pinipray niya, gano'n, Ang anak ni, ano, Si ano, Balotti family. Baluti. si Ay, dito sa Pilan? ano yung pangalan nun ah. Kapatid ni Balotti. Ano sabi naman sa chairman? Ang dalawa lang yung telephone niya. Nag-pray kami dalawa. Sabi ko, umiwan ka ng tatay. Si Kuroy, oh. Umiwan ka ng tatay mo, naglilingkod ka. Tapos na yun, tumalikod ka sa Panginoon. Sabi ko man, may plano ng Diyos ka ako para magkita tayo. Kasi, alam mo, lagi tayo nagkikita. Pero walang panahon para mag-usap tayo, sabi ko. Pero ikaw, wala yung sidecar mo. Alam ko na magsalita, mag-share sa'yo. Mawala side ka? Ninakaw. Ninakaw siyempre. Tapos ano sabi Ah, si chairman? Roy. Hindi, ano yun, hot cake yun, chairman. Hot cake ang tinda. Oo nga, nawala, no? Ninakaw nawala? siguro. Lumapit kay chairman eh. Nawala ba chairman, ano yung Ay, sidecar yung niya? CCTV camera. Kailan nawala? Sabi ko, ano hindi kita pinaunahan pero nararamdaman ko na kuha ko eh. Sabi ko man ang balik ko sa Panginoon. Alam mo kung bakit nawawala yung ano yan? Lagi niyang iniiwan. Iniiwan niya yung walang tao eh. May baso ako dyan. Sidecar niya. Layo. Hindi ko alam kung saan pumupunta. Malimit ko makita. Ano sang? Andun yung sidecar niya, wala siya. Basan mo muna. Binaman mo. Si Kuroy. Ano, Hindi, pwede na yan. Manlawa mo lang. start na tayo chairman? Ako natin ko yung dalawa. Sige, tayo natin. Ano ang sabi niya ni Kuroy chairman nung usap kayo? Sabi ko, manumbalik ka sa Panginoon.
Kausap ko na rin yun. Wala ako matigas. Busy lagi yun. Sabi, nag-uusap din kami noon. Sabi niya, Pas, kasi pag hindi ako magtitinda, hindi kami kakain. Sabi ko, kung hanggang dito ka lang sa mundo. Wala kang pangarap sa... Sinabihan ko siya, hindi siya sumagot sa akin. Hindi niya sinabing busy siya. Alam ko, lumaki ka sa... Kumakanta ka, quiet ka sa... Binigay siya ng Diyos ang boses mo. Ano nga yun? Nasaan ka? Malungkot ka eh. Hindi ka masaya, sabi mo. Hanapin mo ng karya ng Diyos. Wala siyang peace of mind niya. Ano na siya, magulo na yung ano niya. Malungkot ka ka ako eh. Dati ka Wala, mga kasasabi ko lang nung nakaraang gabi na yung paginda ni ano, laging iwan walang tao na wala na pala. Ninakaw na pala. Huwag ka magantay ng ano ka. Lagi niyang iniiwan yun eh. Lagi ko nakikita yun, walang tao. Saan? Dito sa may ano, dito sa may Black Pine. Oo, dito sa may Talipapa. Iniiwan niya lang dun, walang tao. Ganun nangyayari, yung may hotcake ang pa ako. Ganun ang ginagawa ng mga tindero ko. Nakikipag-inuman, hindi pa hindi pa nga tapos yung paghanap buhay, giinuman. Pag nalasing, iniiwan lang sa ano. Nangyayari ako na pastor. Ha? Mahirap talaga ang ganun mga tao. Hindi mo na yung alak. Hindi mo na alak eh. Yung nabisyo. Hindi na kayo nagtinda, no? Ay, hindi na. Dadrive na ako ngayon. Chairman, taxi driver. Nagdadrive ako ng taxi. Dati, dinadrive ko Yobi. Yobi Express. Ay masyadong panihuli. Kaya ngayon, taxi muna ako. Bakit di ka na nagtitinda tayo na palitaw? Mainit, tsaka lagi ng gusto ko kapit. Wala pa akong order. Dami ko na nga order. Biyernes na siguro. Hindi ka na nagtitinda eh. Okay, Biyernes na lang, madam. mag-pray na tayo, pastor. Wala pa sila. Start na tayo. Sis, makihawa Kailangan ko. ko sa biyernes kasi marami Tutok mo lang order. naka ano yun. Ito na sa tayo. Isa na tayo, pastor. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Diyos, isaw, dalawa, tatlo ang magpuri sa Kanya ay nasa kaligitnaan. Lagi ang ating Panginoon Diyos. Masarap po magpuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya lagi po natin katandaan. Ang hinahanap ng ating Panginoon, yung malinis lagi ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:27, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaya ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng anak na sa langit. Ang tanong, lahat po ba ay sumusunod sa kalooban ng amang na sa langit? Hindi po ba lahat? Kaya po, mapalad po tayo sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, mapalad yung nakakarinig at nakakakinig ng salita ng Diyos sapagkat makikita niya ang karya ng langit. Kaya magandang gabi po sa ating lahat, purihin ang Diyos at pasalamatan, awitin ng makalangit at hindi po yung makalupa. Masarap po magpuri at masarap din ang buhay natin pag tayo po ay may Diyos sa buhay natin. Kaya tandaan po, lahat po tayo, lahat walang mayaman at walang mahirap, lahat po ay tayo ay pantay-pantay sa ating Panginoon. Ang hinahanap po ng ating Panginoon ay yung puso natin, sa isip at puso, dapat lagi kasama natin ang Diyos sa kahit saan na tayo. Kaya maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Okay, tayo po yung mawi. Awin yung natin kay buti mo Panginoon.
isang kami ay dinako niyo po sa lugar nito, Panginoon, upang makasama, Panginoon, ang aming puting Jeruma, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sa bawat isang narito, O Diyos, dalangin po namin na tumayo po ang lugar ng Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy, Panginoon, na ipaunawa niyo, Panginoon, ang iyong mga salita na iyong pagbigkasin sa gabi nito. Maraming po sila, patuloy na gabayan niyo, pagpalain niyo ang lugar na ito at ang iyong gawain. Maraming po sila, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga bagay. Maraming natatamang po mula sa isang pangalan nito, sa panalangin, at may magsabi ng Amen. Tuloy po natin po yung Diyos. So, ito ba ikaw, ikaw lang. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama
ikaw ang aming tinataas. Ikaw ang aming dinadakila at sinasamba sa araw ng Lord, Diyos sa gabi ito, Lord. Kaya samahan niyo po kami kayo, Lord, habang kami ay narito sa mundong tulos. Narito mo lang naman kami na maging Panginoon sa siyang Panginoon. At maging daluyan ng iyong pagpapala. At kami, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon. At yung maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Diyos, kami po'y naniniwala na meron pong gagawin sa lahat ng narinig ito, Panginoon. Kikilos ka po sa kanila, Panginoon. At iparamdam mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya na tunay na minamahal po o basa sa amin. Kaya, Lord, sa oras ito, God, samahan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, wala na sinasabi na Amen. Dumako na po tayo sa pagpapasalamat kami, mga kapatid. Ang pagpasalamat po ay kalugod-lugod po siya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, pag naririto po tayo sa gawain na ito, ang pinag-usapan dito, yung pangalawang kamatayan, spiritual, ang pinag-usapan po natin dito. So, bakit tayo kailangan magpasalamat? Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Pag-aari ito ng Panginoon Diyos at templo ito ng Diyos at hindi lamang ito at pupunin din ito ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya po ang magpapasalamat po ng first, ang magpapasalamat po ngayon ay si Chairman Reyes. Amen, amen. Unang-una nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nagkaroon po tayo ng gawain. Unang-una, malaking bagay po sa isang tao na makakarinig ng salita kasi wala naman tayong magagawa sa mundo nito kung wala tayo sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil na hindi niya tayo iniwan eh. Kailanman hindi siya umiwalay sa atin. Minsan ang tao lang umiwalay. Po, salamat sa Panginoon dahil dinabayan niya ako buong isang linggo. At lalo ngayon sa buong maghapon ko, sinamahan niya ako sa malang pumunta. Nandun yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po. Nandito po sa bawat. Amen, kagawad. Welcome po, kagawad. Minsan pa rin. Kagawad, aso ka dito. Asa ba, kagawad? Tingnan ko lang sino maganda sa gwapo nito. Dito na kagawad. Ikaw ang pinakagwapo dito, kagawad. Ha? Ikaw ang pinakagwapo rito. Sina? Sige, sige, sige lang. Ah, sige yan. Hindi ka nasisis ka ganda eh. Itis ka nila. Ano, Jay? Okay na? Sa buhay ni Chairman, no? Sa tagal po niya dito maging chairman ay pinagabayan po siya ng ating Panginoon Diyos. Kaya lagi po siya nananalo sapagkat ang Panginoon po ay mabuti po para sa kanya. Kasi nakikita po ng Panginoon Diyos kung sino po ang karapat dapat umupo dito. Kaya si chairman po ay napakapalad po sapagkat minamahal po siya ng taong bayan. Kaya po narito pa rin siya at hanggang ngayon ay naglilingkod pa para sa atin lahat. And next po ang magpapasalamat pa si nanay po. Amen. Salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil hanggang sa edad ko to, binabayan niya ako, binigyan niya ako ng kalakasan, sampu ng aking pamilya, sa kabila ng kahirapan na dinanas namin, nandoon ang kanyang pagpapala. Sabi pa nga na sa kahirapan man at kaginhawaan, dapat lang natin pasalamatan natin Panginoon. Kasi hindi lahat ng pagkakataon na pasalamatan lang natin siya dahil nakakatanggap tayo ng biyaya. Hindi po. Lahat sa oras-oras, lagi tayo magpasalamat sa Kanya dahil siya ang dakilang Diyos na may pag-aari sa buhay natin. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ibabaw, kumbaga, istanghero lang tayo rito. Maiksi lang buhay natin dito sa mundo. Kaya, lagi natin isipin na sa libong mga pasasalamat ay hindi sapat sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. Kaya salamat Panginoon dahil pinagkaloob mo ang oras na ito na nag-share kami sa mga salita mo at saka nag-praise kami sa pangalan mo. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon na gawin namin ito para sa pangalan mo. Amen. Hallelujah. Next po, sino po ang magpapasalamat? Magtaas na lang po ng kamay. Amen. Pasalamat ako kay Lorna. Patuloy na kami hinihingatan ni Nagabayan. Salamat sa buhay at saka sa aking kagalingan. Sa po ng aking mahal sa buhay na
patuloy niya kami ikinukover ng kanyang banal na dugo. At siya rin po ang nagbibigay, nag-provide sa akin sa mga pinansyal namin pangangailangan. Salamat kay Lord sa blessing niya sa amin sa bawat araw. Amen, amen, amen. Dumako na po tayo sa ating sa ating banal na sa kasulatan at tatawagin na po natin si Pastor Alan po para sa spiritual po. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. No? Siguro kilalahan niyo po ako. Ako po nagpapasalamat kay Chairman dahil nung lumapit ako sa kanya, nasabi ko, Che, baka gusto mo magkaroon tayo ng gawain sa lugar nito. So, winelcome naman ni Chairman, no? Bagamat kaunti lang tayo, ang purpose talaga namin ni Chairman na hindi lang kayo ang makakarinig, kundi pati mga kagawad, mga tanod po natin, sapagkat hindi po talaga tayo taga rito sa mundong ito. Kasi ang iba nakapokus na lang sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit mayroong ganitong gawain para palalahanan tayo na hindi po talaga tayo taga rito sa mundong ito. Lahat ng ari-arian natin sa mundong ito, ang lahat yan ay pansamantala lang. Magagamit mo lang yan hanggat ikaw ay nabubuhay. No? Hanggat ikaw ay nabubuhay, magagamit mo yan. Pero kapag tayo ay pumanaw na, umalis na sa mundong yan, sa mundong ito, lahat ng ating tinatangkilik sa mundong ito, sa ayaw mo sa hindi, iiwan natin yan. Pero mas higit na mahalaga, yung kayamanan na inilaan sa atin ng Diyos. Yung kayamanan doon sa langit. Sabi nga sa Biblia, 6 na araw kayo, gagawa ng iyong ikabubuhay, 1 araw lang para sa akin. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para mabuhay, para matugunan ang ating pangangailangan. No? Kaya, yung 6 na araw na yan ay pangsamantala mo lang gagawin yan. Kasi ang buhay po natin sa mundong ito ay nasa loob lamang ng 120 years. No, sabi doon sa Payag chapter 6 verse 3, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig na ito. No? So ibig sabihin, ang buhay mo at buhay ko ay nasa 120 years lang kung aabot ka roon. No? Ako ay nasa 55 years na ako. Ibig sabihin, ang natitira na lang ang buhay ko sa mundong ito, nasa 65 years na lang. Kung aabutin ko pa yun, 65 years na yun, ha? No? Kung aabutin ko pa yun. Ibig sabihin, 65 years na lang ang natitira sa akin. Pero ang mahalaga roon, may pangako sa atin ng Diyos. Kung tayo ay, huwag natin siyang kakalimutan. No, kasi iba nakakalimot na eh. Nakapokus na lang sa mundong ito. Walang panahon sa gawain ng Diyos. Kapag niyaya mo sa gawain ng Diyos, akala nila ito ay walang kabuluhan. Akala nito ay isang kahangalan. Kapatid, ito yung daan papuntang langit. No? Amen. Ito yung daan papuntang langit kung gusto mong mapunta sa langit. At ang daan papunta sa impyerno yung hindi mo pagtalima sa ganitong gawain. Kasi nga, ang Diyos ay nagbigay ng manggagawa niya, no? Nagbigay ng manggagawa niya na sabi niya, bibigyan ko kayo ng manggagawa katulad ng apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. So ibig sabihin, ang 5 yan ang binigyan ng Diyos ng authority na mangaral ng mabuting balita. Kapag ito ang iyong napakinggan, ibig sabihin, ito yung ang totoong nagtuturo ng katotohanan daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, bakit kailangan po natin ang salvation? Bakit kailangan natin ang kaligtasan? No? Una po, bakit kailangan natin ang kaligtasan? Sapagat ang tao ay nagkasala. Nagkasala. Sa anong paraan nagkasala ang tao? Nagkasala ang tao sa pamamagitan ng pagsuway sa utos ng Diyos. So ano nga bang utos ng Diyos na nasuway ng tao? No? Ang sabi roon, huwag mong kakainin ang bungang bawal, ang bungang kahoy na nagbibigay patungkol sa mabuti at masama. No? Mabuti at masama. Ngunit sa kabilang dako ay nasuway ito. At sino ang sumuway? Si Adan. No? Si Adan at si Eva ang sumuway doon sa utos ng Diyos. No? donation po namin sa amin. Yan. Po. Yan. Thank you po. Yan. Sumuway sa utos ng Diyos.
No? Ibig sabihin, sinuway ni Adan ang utos ng Diyos ayon sa Genesis chapter 2, verse 15 to 24. Sabi niya, nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi nga niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang ito, ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakanin mo iyon ay mamamatay ka. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na may utos ang Diyos sa tao na huwag niyong kakainin. Ang problema, natukso ang tao. No? Natukso ang tao, kaya nasuway ng tao ang Diyos yung kanyang utos na huwag kainin yung bungang kahoy. Yung bungang kahoy na nagbibigay patungkol sa mabuti at masama. No, sinabi nito sa Genesis chapter 3 verse 1 na kung paano nasuway ng tao ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos, ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, Maari naman kakainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakanin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Nagkaroon nga sila ng pangunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Tanong muli ng Diyos, sinong may sabing sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyan? Tanong ng Diyos, tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sumagot naman ang sagot nito. So doon nakita natin na doon nagsimula ang tao kung bakit nagkasala sa Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng salvation. Kaya tayo nagkaligtasan dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos. Kung bakit din tayo naghahanap buhay, dahil ang sabi ng Biblia, ang lupang tinamnay dahil sa iyong ginawa, ang lupang tinamnay aking susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. Yamang nanggaling ka sa labok, ikaw ay sa labok ka rin babalik. So doon ay kung kaya tayo naghahanap buhay, nagninegosyo, nagtatrabaho, dahil sinumpa ng Diyos ang mundong ito na ang kakainin mo at kakainin ko ay manggagaling sa ating pawis. Kaya kung tamad ka sa mundong ito, hindi ka naghahanap buhay, hindi ka nagtatrabaho, wala kang kakainin. No, ikaw ay magugutom. Dahil nga, sinumpa ng Diyos ang mundong ito. Kaya tayo ay naghahanap buhay.
Kaya ang tawag sa atin ay hanap buhay. Kaya doon nagsimula ang kamatayan. Nagkaroon na tayo ng kamatayan. Alam mo dati, kung di nagsala si Adan si Eva, wala sana dapat tayong kamatayan. Ang isang araw dapat sa atin ay 1,000 years. Ang buhay natin. Magbibilang ka ng 1,000 years para mag-isang araw. Dahil si Adan namatay siya sa loob ng 930 years. Namatay si Adan. Ibig sabihin, hindi siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Dahil sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, huwag niyong kalimutan ito mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon sa Panginoon ay isang araw lamang. Ibig sabihin, ay kung hindi sana nagkasala si Adan si Eva, ang buhay natin ay napakahaba dapat, o wala tayong kamatayang katulad ng Diyos. Dahil nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ngunit, dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, tayo ay namatay. Ngayon, bakit? Nagtatanong tayo, kung si Adan lang naman ang nagkasala, bakit tayo nadamay? Alam mo kung bakit? Dahil doon tayo nagsimula. Sabi niya, Eva ang kanyang ipinangalan sa kanyang asawa sapagkat siya ang pinagmulan ng sangkatauhan. Siya ang pinagmulan. Ibig sabihin, ikaw at ako, yung laman at dugo na nasa iyo, ay laman at dugo ni Adan at ni Eva. Kaya tayo ay nadamay sa kanilang mga kasalanan. Ganito ang sinasabi sa Roma chapter 5, verse 12 to 14, ang kasalanan ay pumasok sa salibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So lahat, kaya tayo ay namamatay. Dahil nga sa patuloy na pagkakasala ng tao, umiksi na ang ating buhay. Umabot na lang tayo ng 120 years. Pero sabi doon sa awit, ang buhay natin kapag malakas ay nasa 80 years. Kapag mahina, nasa 70 years lang. No? Kaya kapag malakas ka, umabot ka ng 80 years. Pero kapag mahina katawan mo, hindi ka naabot. No? Kaya mayroon tayong tinatawag ng mga senior. Kasi nga, hanggang doon ang kanilang lakas na lang. Nasa sa 60 years to 70 years to 80 years. No? Hanggang doon na lang yung lakas nila. Kapag umabot ka ba roon, siguro, surety mo. No? Pala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos kung umabot ka ng 80 na malakas ka pa. No? Regalo na ng Diyos sa iyo yun. Siguro tapat ka na naglilingkod sa Panginoon kasi mga hindi tapat na naglilingkod sa Diyos, madaling kunin ng Diyos. Pero mapalad naman yung taong maagang kinukuha ng Diyos na naglilingkod sa Diyos dahil hindi niya maranasan ang hirap dito sa mundo sapagkat nilipat siya doon sa buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay natin sa mundong ito ay hindi nating alam. Alam mo ba mayroong pinalam sa atin ng Diyos? Alam mo na ikaw ay mamamatay. Anong hindi mo alam? Ha? Kung kailan ka mamamatay. Yan ang hindi pinalam sa atin ng Diyos. Na hindi niya ipinalam na ganitong taong ka mamamatay. Hindi niya pinalam na ganitong araw ka mamamatay. Kundi sinabi na ng Diyos, maghanda kayo lagi. Sabagat siya'y darating ng hindi mo inaasahan. Baka pagdating niya na hindi ka naglilingkod sa Panginoon, baka magsisi ka. Sana, kung naglilingkod sana ako sa Panginoon, sana nandun ako sa magandang buhay dahil dalawang patutungan ng tao, langit at impyerno. Kaya mayroong Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para hindi mo danasin ang impyerno dahil totoong may impyerno. Amen? Amen. Totoo. Sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Hanggat buhay ka, binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos na makilala mo ang Diyos at gumagamit ang Diyos. Baka isa ka, magpasalamat ka sa mga tao nag-invite sa iyo sa gabing ito. Bakit? Sapagkat may purpose sa iyo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Ayaw ng Diyos na mabigla ka na lang mawala sa mundong nito na hindi mo inaasahan.
Baka hindi ka handa, baka hindi ka prepare. Kapatid, sa mga oras pong ito, hindi po natin pahabaan yung mensahe po natin. Ang sabi naman ng nakasulatan, na kailangan lang po nating paglingkuran ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Baka hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas ng buhay mo. Sabi ng Biblia, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Iisa lamang ang anak ng Diyos. Sino yon? Si Kristo. Ngayon, paano tayo maging anak ng Diyos? Sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkaluban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Kristo sa gabing ito bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng iyong buhay, pagkakalubang Kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Pastor, paano kung tatanggapin si Kristo? Ang sabi sa Biblia, hingin nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pagtanggap mo sa Panginoon ay gagamitin mo ito sa pamamagitan ng pananalangin. At mamaya mananalangin tayo. No? Mamaya mananalangin tayo bilang pagtanggap natin sa Panginoon. Bilang pagtanggap natin sa Panginoon. Na kung saan ay dapat nating malaman kung bakit kailangan nating tanggapin si Kristo. Last but not the least, ano nga ba ang pamamaraan para ako'y maligtas? Para ikaw ay maligtas, may paraan po kung bakit kailangan, kung paano ka maligtas. Paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Ang sabi po sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, sabi niya Biblia ay ganito, sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo ay umahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Yan ang tanging way ng Panginoon ng salvation. Kaya nung kahapon, nagbaptisin kami. No? Ang nabautismuhan po natin kahapon, Pastor, ilan sila? Mahigit 20. Bakit kailangan namin gawin yon? Dahil inutos ng Diyos Inutos ni Kristo para ikaw ay maligtas. Una, sumampalataya ka. Pangalawa, kailangan mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang baptism o bautismo, yung pagsunod mo. Sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, kapag ang baptism ay pagsunod mo yun sa kalooban ng Diyos. So yun, nakikita natin na kailangan po natin na gawin ang mga bagay na yon. Pero hindi ngayon. No? Hindi ngayon. May mga bagay na kung saan ay na mga bagay na yon. Kaya sabi nga po, paano tayo maliligtas? Sabi doon sa Roma chapter 9, Chapter 10 verse 11, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay mapapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay maliligtas. Paano tayo maliligtas? Ipahayag natin sa gabing ito. Tandaan po natin ang kaligtasan, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Amen. Ngayon. Kaya sa oras pong ito, siguro tayo po natin tumayo bilang paggalang po natin sa Panginoon. Kapatid, sa oras pong ito, gusto mo ba maging anak ng Diyos? Isa lang ang tanging paraan. Ang lumapit tayo sa Diyos. Tayo magpapakumbaba, ang sabi ni Diyos, ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagmamataas ay ibababa. Ibig sabihin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ng Diyos.
Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sa gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas. Hindi kami ang tagapagligtas, kundi si Kristo. Siya ang iyong tatanggapin sa gagabing ito. Itaas natin ating mga kamay at sabihin natin, Panginoon, sa gabing ito, ako po'y nagpapasalamat sa mga taong nag-invite sa akin. Kaya ako'y naririto. At napakinggan ko po ang iyong mga salita. Nalaman ko po na ako'y makasalanan. At ang buhay ko sa mundong ito ay nasa loob lamang ng 120 years. Lord, sa gabing ito, lumalapit po ako sa iyo na mayroong papakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa gawa, sa salita, o sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Hinihingi ko po ito ng kapatawaran sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Panginoon Jesus, sa gabing ito, patawarin niyo po ako. Sapagkat hindi ko po nalalaman ang aking mga ginagawa. Kaya sa oras pong ito, naniniwala po ako na pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ako'y malinis na sa iyong harapan. Kaya ako ngayon ay karapat-dapat na pumasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko po ang aking puso. Inanyayahan po kita na maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mula sa araw nito hanggang sa iyong pagbabalik. Ikaw na po ang aking Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Dalangin ko po, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po manalangin. Panginoon, narito ang iyong mga anak ko, Diyos. Tinanggap ka po nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, ikaw may sabi na ang lahat ng tumanggap sa iyo, pinagkalooban mo ng karapatan maging anak ng Diyos. At hindi napapahiya ang sino man lumalapit sa iyo, kundi binibigyan mo sila ng buhay na walang hanggan. Sa gabing ito, Diyos, salamat sa buhay po nila. At salamat din sa amin, sapagat ginamit niyo po kami. Na ang lahat ng aming sinasabi ay hindi nagmumula sa amin, kundi nagmula ito sa iyo. Hindi nawa kami ang mataas sa gabing ito, God, kundi ikaw ang kanilang makilala, Panginoon. Ikaw ang kanilang mapapurihan at magpaglingkuran sapagkat ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Ikaw lamang ang aming itinataas sa gabing ito, Diyos, wala na pong iba. Hindi po iglesia po namin ang makapagliligtas sa kanila, Panginoon. Hindi po simbahan namin ang makapagliligtas sa kanila, Panginoon. Kundi ikaw lamang, Panginoon, sapagkat ang sabi mo sa gawa, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Lord, sa gabing ito, pinakailala ka namin sa kanila, O Diyos, at tinanggap kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ako po'y naniniwala, Ama, binigyan niyo po na sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Lord, alam po namin na mayroon pa silang gagawin. Kaya dalangin namin na ingatan niyo po sila, Panginoon. Na pagdating ng panahon, takdang oras, Panginoon, na sila ay mag-decision, Panginoon, na para makamtan nila ang ganap na kaligtasan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Diyos, salamat kay Chairman, Panginoon, sapagkat tinanggap kanya, Panginoon. Hindi kami ang kanyang tinanggap, kundi ikaw, O Diyos. Kaya pagpalain niyo po ang kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang nasasakupan, O Lord, bilang chairman, Panginoon, magmula sa kagawad, sa mga barangay tan, Panginoon, at sa lahat ng mga residente, Panginoon, ng barangay 105, O Diyos. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod nito, O Lord God.
At salamat sapagkat napili mo siya, Panginoon, po upang pamahalaan ang munting bayang ito, Lord. Salamat din sa iyong pag-iingat sa kanyang asawa, kanyang mga anak, Panginoon. Ikaw ang patuloy po kung paano mo iningatan, Panginoon, si Chairman, ay kundi ng kanyang pamilya, Panginoon. At patuloy mo pong ibuhos sa kanila iyong pagpapala, financially, materially, at spiritually, at kalakasan ka ng katawang pisikal, Panginoon, na patuloy mo po bigyan sila ng lakas, Panginoon. Kaya, Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa gabi nito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ba't po tayo pa makapag-upo na? Si Pastor magkakula sa prayer. Pasalamat ka sa amin. Tapos magkakula sa prayer tayo. Isang angkay, isang angkay. Okay, tayo po siguro, no? Tuloy na natin, tayo po mawin siguro ng bigtinis. Siguro, tatapusin natin at kumaya kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong. Pwede po natin bigtinis. Maraming po salamat o Diyos, Panginoon, sa iyong mga salita namin na maraming salamat sa kaligtasan at patuloy na iyong pinagkakaloob sa iyong mga awa, habag, Panginoon, pag-ibig sa amin. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga nag-response, Panginoon, sa mga tumanggap sa iyo sa gabi nito, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ano man ang kanila tinatangkilik sa buhay, Panginoon, pagpalaan niyo po. At ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang kanilang sambahayanan ay ingatan niyo po, O Diyos. Patuloy na pagpalain niyo po sila, O Diyos. Tunay, Panginoon, na kami po ay nananalangan sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako, Panginoon, sa aming buhay. Na once na kami tumanggap at manampalataya sa iyo, ito inari niyo ng mga anak, Panginoon. Na tunay, Panginoon, kayo ang aming Ama, kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming pinapupurihan at tinataas. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy ko pagpalain niyo, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga lingkod niyo, Panginoon, na gumaganap, Panginoon, ng kanilang mga tungkulin, Panginoon, sa barangay na ito. Pagpalain niyo po ang barangay 105, Panginoon. Sa lahat ang buhay ng aming chairwoman, Panginoon. Patuloy na gabayan niyo po siya, bigyan ng kalakasan, katalinuhan, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang mga plano, sa lahat ng kanyang decision, Panginoon, sa buhay. Ang bawat isa po, Panginoon, ay pagpalain. Maraming po sa aming pong pasamantalang paghiwalay. Ingatan niyo po ang bawat isa. At hindi po kami aalis sa lugar na ito na walang pagpapalang mumula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Banal na Espiritu, maraming pong salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sa lahat kayo magsabi ng Amen. Amen. Okay, salamat. Chairman, tuloy pa rin bang bagawin natin? Tuwing linis, okay. Para
Ay, salamat sister sa sister, makalimutan. Salamat. Ano naman eh. Mag-iulis mo pwede yun. Oo, sige. Hindi pa basta salamat. Sige, salamat. Sige po, salamat. Pwede na kami. Nanay, salamat ka. Che! Sana sa sunod din masama natin magagawad natin, no? Para salamat. Kami na kami, Che! Chairman! Pastor Lan! Lunis, Pastor. Ikaw betul sa Lunis. Ha? Tuloy-tuloy na raw ba yan? Oo. Hanggat si chairman yung chairman dyan. Tayo. Okay, kami ay pauwi na. Bali, salamat kayo, Pastor. Oo. Salamat sa chairman. Okay lang, hindi mo na tayo pinaka-meet chairman, ha? Babawi niya sa next ano. Tara. Toby dapat sama eh. Ha? Ang taga maasahan si Toby. Pauwi na kami sa aming Bible study. Ha? Ano mo ginagawa ka dyan? Pastor, kung maniwala ka lang, uminom ko ng mantika niyan. Mantika? Oo. Kung maniwala ka lang ha, ayun ang ginagawa ko.
Ando na. Oh. Ito. Sinabihan ko si... Tawagin mo lahat. Tapos tayo dito ng ano. Kaya nga nawadali ko na rin eh. Sabi mo eh. Ay, oras na tayo nakapag-umpisa. Sige sa sana tayo ng alas 7. Okay. Sorry. Uy. Ito ba pumunta rito? Wala. Parang ako mamayang 10 yun pa. Wala yung side carry ko ron. Sabi chairman. Lagi ni Kuroy. Lagi niya